Hello again. This is just a continuation of my previous video. Kasi yun nga, marami pa ako gustong ikwento. So, I divided it kasi medyo magkaiba yung topic. So, dito sa isa pang realization that happened habang uma-attend nga ako nung School of Prayer. Habang nagta-travel ako, no, papunta ng church. So, nagpe-pray ako, ganyan, di ba? So, yung mga thoughts na pumasok sa akin doon is, Lord, mga ilang years kaya darating yung promise or yung pinakita mo na vision sa akin. Kasi nga sabi ko, parang itong journey ko na to, it's all worth it. Kasi sabi ko, I really don't know kumbaga kung paano mapufulfill yung vision na pinakita mo, di ba? All I have to do is to take the step, di ba? So, sabi ko, if this is part of the thing that you want me to do, so I will go for it. So, dun yung mga thoughts ko, yun yung mga pinagpe-pray ko na help me Lord to arrive at the destination. Saka sabi ko, iba rin talaga pag pinakita na sa'yo ni Lord yung, may pinakita kasi siyang, di ba, yung sa pinaka-una kong video is, sinabi ko sa inyo, I receive a vision, di ba? So, talagang habang I am battling those thoughts, kasi yun yung pinapakita ng Holy Spirit sa akin na you have a destination, so you have to focus on that. Kasi itong mga nararanasan ko na mga, alam mo yon, mga distraction, mga pang derail yun sa walk mo do sa gusto mong puntahan. So parang sinasabi talaga sa akin ng Holy Spirit na keep your eyes on Jesus. Sabi ko, so syempre agree ako dyan, diba? Yes, teach me Lord na sa'yo lang ako nakafocus. Anything na nangyayari around me, teach me how to let go and release all my cares to you. Yun yung season ko ngayon talaga So, ang pumasok na isang thought doon is, how long Lord? Parang nag-compute na naman ako. Nag-compute ako, sabi ko, Lord, paano kung after 20 years mapupulfill yung promise mo sa akin? So, if ngayon 43 ako, 53 na ako, ganyan. Sabi ko, Lord, anong kaya ko pa ba yun? Mga ganon. So, sabi ko, but I have to arrest, di ba, take every thought captive, di ba, ganon. So, pag ganon, alam ko, ang naalala ko, nag-pray in tongues na lang ako habang nasa biyahe. Kasi nga, these are real thoughts, real emotions that are trying to, katulad nga nun, si Peter, di ba, yung mga waves sa sea. Yun. So, I stop ko talaga yung thoughts na yun. So, then, yesterday, meron akong parang biglang may brother na biglang sabi ng Holy Spirit, sige, you check up on that brother. Tapos parang siguro yun nga kino-connect tayo ng Holy Spirit sa other believers, di ba? So I don't know why, but I still sige, obey tayo. So kinamusta ko siya. Turned out nagkaroon kami ng magandang conversation. So ganun din pala siya. Siya naman yung biglang nag-open up. Wala pa ako sinasabi about do sa mga thoughts ko na yun, no? Nag-open up siya na, yun nga, parang ang laki-laki nung binigay sa kanya na vision din ni God. So, he also don't know how to reach the destination. So, sinabi niya na I'm praying for strength, for
yung gano'n, yung guide. So, syempre, nakarelate na ako kasi nga yung mga thoughts ko na yun, nung previous days, diba? So, although hindi ko naman lahat na-share na sa kanya kasi chat lang naman yun. But, sabi ko, ang galing talaga ng Holy Spirit to connect us with people who are also in that same journey. Ayan. So sabi ko nga, tapos ang sinagot sa akin ng Holy Spirit doon, hindi ko yun, habang nag-chat lang kami, binigay sa akin na sagot is, tinatanong mo how long you will wait, diba? Tapos niremind sa akin ng Holy Spirit is yung journey ko sa Christian, itong Christian walk ko, diba? Remember the time that you have go back to the time that how you started the journey. So, ang pinakita sa akin ng Holy Spirit is I waited 5 years para ma-meet ko yung husband ko. So, sabi niya, share about your love story na. Sabi ko, oo nga, ang galing. Kasi, that was 5 years in the making. And then, suddenly, yun. So, di ba, in the waiting, sabi nga dun sa church, di ba? In the waiting, suddenly can happen. Pero, yun nga yung process, bago dumating yung suddenly, is matagal. So, it took me 5 years. It's a 5-year journey of finally ending up to be married to my husband. So, ito na yon. Ikukwento ko na sa inyo yung aming love story. But it's not really a love story with my husband. I realized, as I reflect on it yesterday, na, wow, Lord, this is really a love story with you. Kasi, usually, pag nakakamit kami ng mga bagong tao, mas nalalaman nila, wow, ang husband mo, Taiwanese. Ay ko, opo. Paano kayo nagkakilala? Lagi silang curious kung how we ended up, paano kayo, diba? Kasi usually, Chinese, marami dito sa Pilipinas. Pero Taiwanese, konti lang kasi So, diba? So, yun, sabi ko nga, wow. So, pinakita ni Lord sa akin na, I am the God of impossible. Impossibilities. Yan, impossibility ang expertise ni Lord. Kaya yung dream or yung vision na binigay niya sa akin, still in the making. It's still there. The promise is still there. Then, it's not for me to figure out how will that come to pass, diba? Kasi nga, pinakita niya sa akin na, look, how did you meet your husband? Tapos, diba? That's one of the impossibilities you have experienced in your life. Ay ko, oo nga Lord, ang galing. Then, why I say that is really a love story of me and Jesus. So, ito yon. Kasi, nga, diba, pag may namimit kami, laging tinatanong na, paano kayo nagkakilala? Ganyan. So, ang umpisa ng story is, yung, I came out from not really a bad relationship. Basta, I got broken hearted. Yun. Which, parang hindi siya bad relationship. Actually, ang ganda niya. Ang ganda ng relationship. That's why I felt so sad when I lost it. Kasi nga, nalungkot ako kasi ang ganda-ganda. Parang I'm living in a fairy tale. Pero hindi ko na yun. That's my past. Parang yung mga nasa Korean novela, parang gano'n, tas biglang nawala, di ba? Nawala siya. So, I ended up sa depression. Although I'm functioning and, but that void, that emptiness led me to
to seek for myself. Kung ayun, tapos doon ko na rin na kakat ko na napapunta na ako doon sa, dahil depressed ako, nakita ko yung book na The Purpose Driven Life. Yun. So, doon talaga nag-start na yung makilala ko na si who is Jesus, yung purpose ko, ganyan. So, tapos din doon, through that book, so, hindi to mabilis na process may years, siguro mga 1 year, until I come to know about New Life. May nag-invite sa akin doon. So, yun na. Hindi agad na ando na ako. Kumbaga talagang is a slow process of really knowing who. Alam ko na si Jesus kasi yung salvation na kinuwento ko doon sa isang video, di ba? So, but really knowing His Word, getting to know Him, it took days talaga of going back to church, ganyan, hearing the Word. So, nung mga time na rin yon, na-experience ko na rin yung persecution sa una-una, yung family ko, yung doon ako naka-experience ng persecution. Hindi nila tanggap nung una yung pagpunta ko doon sa New Life. No, kasi wala pa nga silang idea what it is. So I experienced really that rejection, persecution. So ngayon nga, kaya yung Matthew 5 is really close to my heart. Kasi 'di ba? Blessed are those who are broken-hearted, mga ganon. Tapos yun nga, if they persecute you. So talagang isa rin talaga yun sa mga words ni God na very, very close sa akin. Kasi I experienced those things. So, 5 years na nag-work out si Lord dun sa mga intentions ko, sa mga beliefs ko, finding my identity in Him. Tapos, nung mga time na yun, very active na rin ako, nagsasama ako ng mga tao sa church. Tapos yun din, nag-share ako kay Jesus. It was a very talagang self-discovery ng mga type na yun. Tapos pero dumating din ako doon sa point na sabi ko, Lord, ayoko na nung depression na na-feel ko. So talagang sinorender ko yun. Tapos naggano din ako, naggawa rin ako yung mga breaking the chains, yan. Tapos nung mga time na yon is meron akong, sabi ko, dumating na yung point sa akin na gusto ko ng 25 years old na ako. Sabi ko, biglang dumating yun na I want to be married already. Kaya lang sabi ko, Lord, wala pa akong boyfriend. So sabi, lagi naman ganun ipoprompt ka rin ng Holy Spirit na you ask, diba? So I ask in faith na Lord, send me the man that you have planned for my life. Ayoko na magka-boyfriend kasi sabi ko, gusto ko yung darating yun na, kasi ayoko na ma-broken heart. Kasi ang hirap get over. Sabi ko, Lord, kinompute ko na naman, mahilig ako mag-compute. Sabi ko, Lord, halimbawa, nakilala ko siya, 25 ako. So, halimbawa, magkaka-relationship kami, di mga 2 years, 3 years, 28 ako. Sabi ko, sana before 30 years old, may anak na po ako. Kasi, mahilig ako mag-compute. Sabi ko, Lord, sabi ko, ayoko na, pag nagkamali pa ako, another 3 years na naman. So, meron na siyang desire. Una-una, dumating yung desire. I believe it's from the Lord that it's about time. Pinakita niya yung may vision nun din na, may vision din, again, na pinadala na yung may family na ako, may anak na ako, gano'n. So, ang ganda nung binigay niya yung vision na yun. So, pero sabi ko nga, Lord, paano mangyayari yun? Wala naman akong boyfriend. Yung mga
mga kabatch ko, lahat may mga boyfriend na, mga long-term boyfriend, ganyan. Ako, wala. Busy ako doon araw-araw, ganyan. Hanggang napagalitan na rin nga ako ng papa ko na sabi niya, ano bang plano mo sa buhay mo? Mag-aasawa ka ba? Kasi nga, nakikita niya yung lifestyle ko noon is everyday, wala, I'm not going out, ganyan. So, may mga namimit naman ako ng mga lalaki, pero hindi talaga, hindi pa talaga yon. So, yun na nga, diba? So, we keep on praying, nag-church din ako noon, ganyan. So, I kept my focus to God talaga yun. Tapos, yun nga, and He will give you the desires of your heart. So, nilid ako noon, may desire na gusto ko nang mag-asawa, diba? Wala pa lang yung husband or boyfriend. So, dahil mahilig ako magbasa ng books, may book noon na nilid ako ni Lord na ang title noon is Quest for Love ni Elizabeth Elliot. Yon. Tapos binabasa ko yon. Kasi nga, gusto ko nang magka-husband, diba? So, may isang di ko nga alam bakit may service pa nun sa church din sa New Life. Tapos pag uwi ko, alam mo, nagsulat ako ng may journal ako noon eh. Hindi ko na maalala yung mismong service, pero ang naaalala ko is I was prompted to write my ideal man. So nagsulat talaga ako noon. Sabi ko, what are the characteristics of the ideal man na dadalhin sa akin ni Lord, ganun. So, diba, ngayon na nilulook back ko is really a step of faith to believe, diba? Sabi ko, Lord, ang ibibigay mo sa akin, He walks with me, my faith, ganyan. Hindi ko na rin maalala kung ano yung exact na mga sinulat ko. Nawala nga yung journal na yun, so sayang. Pero natutuwa ko dun sa mga memories na yan, kasi sabi ko, I'm walking with faith, and alam ko si Lord ang una kong first love. Kasi siya yung siya muna talaga yung naging focus ko noon. Siya yung parang naging goal ko na I have to love Him above else. Yun. So, nung dumating na ako dun sa point na yun, siya na talaga yung love ko, hindi na ako after na kasi pressured lang ako mag-asawa na o magka-boyfriend na. So, naging ganun yung status ng love ko kay Lord. So, yun, nagbabasa ako ng book na yon, Quest for Love by Elizabeth Elliot. Tapos, hindi ko siya binasa ng dire-diretso ha. Kasi nga, di ba, busy nga yung lifestyle ko. So, paunti-unti ko lang siyang binabasa habang nagbabiyahe ako araw-araw. Yung mga kinukwento doon nung si Elizabeth, masyadong old-fashioned. Sabi ko nga, naku naman, pang ano pa to yung mga war times. Kinukwento niya kasi yung love story niya. Sabi ko, naku, paano to mangyayari sa ngayon? Sabi ko gano'n, na parang, wag muna daw kayong magkikiss, ganyan, don't kiss until on your wedding day, mga ganyan, no? Sabi ko. Pero, I still continued reading it, kasi nga, even if I don't agree in all the things that I'm reading, there's something that I'm getting also from the book that is good. So, I just keep on reading. Minsan ganun di ba? I push myself. Alam ko kasi yun yung flesh na, ang boring, nakatamad basahin. Pero, the more na alam siguro ng spirit ko na, no, you read it by obedience or by faith. So nasa middle na siguro ako ng book. Basta random day lang talaga. Biglang I receive a phone call from it's an old Chinese businessman na taga Manila. Supplier ko siya ng seeds. Kasi ayun nga, meron akong farm noon, nagbi-business ako noon. So, nagulat ako, bakit niya ako tinatawagan? Tapos, chit-chat, ganyan, no? Ang ano niya pala, ang reason niya, bakit siya tumawag, tinatanong niya ako kung interesado ako na
ang term kasi sa Chinese, kai xiao. Meron siyang, meron akong papakilala sa'yo na boy. May boyfriend ka na ba? So, sabi ko, wala pong boyfriend, ganyan. Meron akong papakilala sa'yo na lalaki. Kung tingnan natin kung pwede kayo. So, sabi ko naman, dahil nga gusto ko nang makapag-asawa, diba? At wala namang no one is around. So, sabi ko, sige. So, gano'n. So, it's really yun, suddenly talaga yan, suddenly. So, bigla na-set yung aming meeting. So, sabi ko pa nga nung pumunta ako noon is, na-meet ko, nung magbi-meet kami, wala rin akong, although may driver ako, may car, pero ayokong isama. Kasi, ayaw ko ba, practical din naman kasi akong tao. So, sabi ko, magbabas na lang ako kasi mamimit kami sa Show Boulevard. So, ewan ko, bakit ko ba ginawa yun? Kung bumabalik ako ngayon na, sumakay ako ng bus, tapos mahilig kasi ako magbigay. Parang, sabi ko, lalo pag mga awkward na situations. Mahilig, tradition ko na yung nagbibigay ako ng mga gifts, ganyan. So, bumili pa ako noon ng, walang ibang fruits in season noon. Ang nabili ko na fruits is durian. Isipin mo, bakit durian pa, no? Durian, tsaka rambutan. So, mga yun, June, I remember, June, yan. So, bakit, of all the fruits, di na lang pinya, no? Durian at rambutan. Tapos, nung sasakay ako sa bus, ang nakakatawang nangyari doon, hindi ako pinayagan nung conductor na ilagay yung mga durian doon sa loob ng aircon ba. Sabi niya, hindi pwede, mabaho yan. So, doon nilagay sa ilalim ng bus. Sabi ko, sige. Ang hassle talaga nung itsura ko doon. Pero sabi ko nga, that's my character. Kung binabalikan ko ngayon, natatawa ako dun sa mga nangyari. So, may dala ako na 3 or 4 na inayos ko pa siya, binalot ko. Actually, pinicturean ko pa yun noon. Pero, nawala na sa mga files ko. Parang pang-offering, ganyan. So, gift talaga. Inayos ko pa siya, nakaayos yung mga durian at rambutan, presentable, no? Siguro, sa spirit ko is, natatakot or conscious ako doon sa pupuntahan ko dahil total strangers yung pupuntahan ko. Pero siguro, binigyan din ako ng courage ni Lord na go ahead. Parang, yun nga, binibigyan tayo ng courage ni Lord, diba? Tapos, nakarating ako. Ito naman bus, ang pinaka-memorable doon, ibinababa naman ako sa kalagitnaan ng EDSA. Hindi man lang tumabi doon sa malapit na siya sa Show Boulevard, pero ewan ko tong driver ko, bakit ibinaba ako sa gitna. So, naglakad pa ako medyo malayo siya. Papunta doon sa side, para makapunta ako doon sa isang mall. Nakalimutan ko na yung mall. Nakalimutan ko na sa ano ba yun? Gateway Mall ba yan? O, gano'n. So, may buhat-buhat ako ng mga prutas na tumutulay-tulay ako doon sa EDSA. Ganyan yung itsura ko. So, isipin mo, mukha talaga akong kawawa. Tapos, ito pa, ang isa kong characteristic. I frequently pee. Maihiin ako. Siguro kasi nga sa layo ng biyahe, isipin mo, lalo pag bus, mga 2.5 hours yun. Plus, siguro, dagdag pa yung traffic. So, in short na lang, sabihin natin 2.5 hours na nasa bus ako. So, ayan na. Naiihi na ako. So, may dala-dala kang prutas, naiihi ka. Plus, yung isa ko pang memorable din no, na nalobat na yung cellphone ko. So, paano ako magko-communicate dun sa business, yung old Chinese businessman? Paano kami mag-meet? So, ang daming diba? Ang daming obstacle. Tapos, yun nga, lobat na ako, unfamiliar yung place na pinagbabaan sa akin. So, na rin, late na rin ako sa meeting time namin. So, sabi ko, Lord, ano nang itsura kong haharap dun sa
ipapakilala sa akin na tao, di ba? So, cut the story short, ang galing talaga ni Lord pag siya yung gumawa ng mga plano, no? Ang nangyari, punta ako sa isang 7-Eleven, tapos doon ako nakicharge, kuya. Hindi pa uso nun yung mga binabayarang charger, ha? Kasi bago-bago pa lang nun yung mga cellphone. So, nakicharge ako, nakiusap ako sa isang tao, doon sa cashier, sabi ko, pa-charge naman kuya, ganyan. So, nag-charge ako. So, habang china-charge yung cellphone ko, iniwan ko rin doon yung mga prutas na dala ko, tapos naghanap ako ng toilet sa loob ng mall, dahil hindi nga ako familiar doon. So, ang layo din ng toilet talaga. Tapos, nung naka-toilet na ako, nakabalik na ako, yun, nag-text na ako dun sa old Chinese businessman. Sabi ko, nako, sorry sir, I'm so late. Ganyan. Okay, I will send the car for you. Ganyan. Sabi ko, kasi umuna na raw sila. Kasi nga, di ba, ayaw nila nung, actually, di ba, dapat hindi ka late. Pero ako late pa. Talagang nakakahiya talaga yung mga nangyari. Tapos, even that, yung pag-pick up sa akin ng car, parang talagang lahat naka-timing eh. Kung binabalik ako ngayon, parang, how could that happen, di ba? On my own strength or on my own means. Tapos, saktong-sakto, pagka-ihiko, tapos yun, konting communication, ayan na, dumating na yung car. At saka, tapos solo na lang tuloy ako doon sa car. Ang amazing pa is yung car na magdadala sa akin sa sa Pampanga yung meeting place is ano nga yun? Ford Escape or Explorer, basta ang ganda ng car. So sabi ko, Lord, ano ba yan? Lahat ng pagod ko biglang nawala. Sabi ko, wow, sobrang alam mo yun, parang alam ko, Lord, na you are in this, you are taking care of me. Diba? Grace yun eh. Kasi parang, I don't deserve to be in this very nice and new vehicle. Pero, wow, ang social, diba? So, I felt so favored, ganyan. May driver pa. So, parang sinabi na Lord na, lahat ng pagod mo kanina, lahat ng stress mo kanina, eto na, akong bahala sa'yo, ganyan. So, sabi ko, and then, wala na rin ako problema, hindi ko nahahanapin. Ang galing ng driver ko, nakarating talaga ako doon sa liblib na lugar sa Pampanga. Tapos nandun na lahat yung mga kamiting ko na mga businessman. Hindi lang pala siya, may mga kasama siya, mga old na mga businessman. So, syempre, I was only 26 years old or 26 years old. So, imagine kung ano yung itsura ko. Hindi ko na nga maalala yung suot ko eh. Na batang-bata, tapos kaharap tong mga president, CEO, ganyan. May international pang isang tao doon na talagang nakaka-intimidate. Tapos, eto na, pinakilala na yung tao na ipapakilala sa akin. When I saw him, syempre, yung previous ko na boyfriend, diba? Pang Korean novela, ganun. Actually, sige, sasabihin ko na, isa siyang Japanese national. So, imagine, model type, diba? Tapos ito, pinakilala na. Ang layo talaga. Ang layo sa ideal, yung picture na nilagay, na nasa brain ko. How will he look like? Although I know he's a Taiwanese, when I saw him, mukhang Pilipino, mukhang Bisaya. Oh, sorry sa mga Bisaya. Alam ko may mga poging Bisaya, pero talagang wala. Hindi yung appearance yung nakita ko. So, parang yung flesh ko, na agad na. Okay, let's be friends. Yung ganon, ang sama ko, no? So, pero syempre, dahil nga, alam mo yun, yung effort ng pagpunta doon is, tsaka business talaga kasi business ang pinanggalingan. So we are introduced. So, ang una agad sinabi ng old businessman, okay,
exchange kayo ng contact number, ng cellphone number sa harapan ng mga matatanda, ha. So parang no choice kami, and I have to be pleasant to this guy. Tsaka ano lang naman di ba? Introduction. Di pa naman sure na kung magiging kami or what, or di ba? Introduction lang naman, kikilalanin mo siya. So yon. That's our first meeting. So when I went home, may nagtanong pa nga sa akin yung driver ko, sabi niya, ano ma'am, kamusta yung nakilala mo? Ay ko, nako, mas pogi ka pa, sabi ko gano'n. So ang sama ko talaga, di ba? Tapos but yun nga, hindi nga natin ma-judge yung mga tao by their physical appearance, di ba? So yun yung tinuro sa akin doon sa situation na yun. Tsaka so as days goes by, tapos na yung meeting namin, wala na ang pinag-usapan din naming dalawa noon nung na-meet ko, which is now my husband, is about business. Kasi sila basta yung mga business matters ang pinag-usapan namin. So, parang business friend, ganyan. Tapos, ang mga hindi ko na maalala exact na mga days. Pero tong old Chinese businessman, continuous na nagpa-follow up sa akin. Kinonta ka na ba noon? Nung Taiwanese guy. Sabi ko, hindi pa po sir. Hindi ba? Sige, tatawagan ko siya para kontakin ka. Ganyan. So, on the side naman do sa husband ko, may mga ganun din na preparations na nangyari sa kanya. So, kasi siya ang magkaibigan talaga yung, di ba ako may old Chinese businessman. Tapos, siya meron din na old Taiwanese man naman. Ang magkakilala, yung dalawang matanda. So, parang nagkakwentuhan sila na, meron akong kilalang dalaga. Ay, ako may kilalang binata. Sige, pag-meet natin. Ganon. So, hindi common na tao. Kaya, so, siya rin naman, kinukulit pala nung nagpakilala sa kanya na, kontakin mo na yung. So, sabi gano'n, diba? So, that's how our story happened. So, ang pinakita sa akin din doon ni Lord na, and hindi mo alam yung mga suddenlies na mangyayari in the future. Ang pinaka-importante is you have to walk in obedience daily and seek me in all that you do. Kasi darating at darating yun, yung mga connections. Pag dumating na nga, katulad nung when we met at June. Tapos alam mo ba, the following year, February, married na kami. Ang courtship namin, kasi June, di ba? Hindi naman agad kami nagkaroon ng connection. Siguro mga October pa ulit kami nagkita, ganyan. Tapos October, November, January 1, nag-propose na siya sa akin. Diretso, marriage agad yung proposal. Hindi pa kami boyfriend, hindi kami girlfriend. Diretso talaga, will you marry me? Sabi ko ngayon, hindi pa nga tayo mag-boyfriend, girlfriend. Pero, ewan ko rin naman, bakit nag-agree ako. So, sabi ko, kung binabalikan ko minsan ngayon na, bakit we did not take time, di ba? Ngayon, nakuso, ang engagement is about 1 year, iba nga 2 years pa. Pero kami, imagine, January 1 nag-propose, February 10 married na kami. How are we able to prepare for the wedding in such a short time? Tapos yung mga permits pa namin, ang dami. But yun nga, suddenly talaga. And hanggang ngayon naman, I am very thankful, very blessed na. Tapos pinakita rin ni Lord na, tingnan mo, just one suddenly, ngayon, where are you now? You have 3 kids, diba? Na, hindi mo, kahit yung mga nangyayari ngayon sa akin, hindi ko yan na-imagine. At the time na, bago pa lang ako sa new life, yung mga time na rescue ako ni Lord do sa mga depression ko, lahat yun nandun siya. Lahat ng mga times na akala ko ay impossible,
Kaya, sabi ko, Lord, kaya tong next na vision na binigay mo sa akin is, I will not be impatient. Sabi ko, Lord, kahit kasi si Abraham nga 100 years old na fulfill pa rin yung promise mo sa kanya. So, sabi ko, Lord, I know that your promise will be fulfilled. It's just a matter of time. And even parang yun nga, 'di ba? Nung mga times is the same. Yung mga time na yun na I don't know what is in my future. I don't know may magiging asawa ba ako. I don't know kung may magiging anak ba ako. But God is so faithful. He has good plans talaga. Tapos yun nga, hindi naman din it's a beautiful love story. Kasi yun nga when I married my husband, it's really a step of faith. At saka yun pala, babalik tayo dun sa book ni Elizabeth Elliot. Even that book, it's also so significant kasi it walked me through dun sa relationship ko with my husband. At yung nakwento ko sa inyo kanina, yung kiss bago i-marry, bago yung don't kiss before you get married. Alam mo ba, hindi alam ng husband ko na binabasa ko yung book na yon, ha. Pero ganon, I experienced that. At nung mga time na yun, naiinis pa ako na, ano ba yan, hindi man lang ako ikis nito kahit sa pisngi lang. Engaged na kami, malapit na kaming kasal, ha, pero wala siyang ganon. So, diba, parang andun yung flesh na sinasabi na, sige na, kiss na kayo, total, bukas na yung kasal niyo ganyan. So, may friend pa nga kaming kasama na Indian. Sabi niya, sige, kiss na kayo, pero wala. Itong kasing husband ko nga, very traditional, at saka, pero wala ako sinasabi sa kanya about doon. Pero na-fulfill yun, yung nandun sa book na kiss on your wedding day. At yun, kaya nung nag-kiss kami ng wedding day, ang awkward kasi nga talagang yun yung first na kiss namin nung wedding day. Pero sabi ko nga, Lord, ang ganda talaga nung naging journey kasi yung para talagang na-preserve talaga ako ni Lord. Tapos yun din, yung parang how do you overcome yung mga desires ng flesh mo na yung world ginagawa yun bakit kayo ayaw niyang gawin? Pwede naman, wala namang masama doon, magkikis lang. Pero yun nga, sabi ko, Lord, there's really a promise when you obey. Kasi yun, sobrang beautiful. Tapos ang pinakamalaking blessing ko, di ba? When I married my husband, di ko pa siya sobrang kilala. So, it's really a step of faith. Tapos, din, yung family niya, hindi ko rin kilala. Pero alam mo, ang pinaka na-receive kong blessing doon is, wala akong naging problem sa mga in-laws ko. Kahit iisipin ng world na, paano kayo nagko-communicate? Laging ganon. Sila, Taiwanese, ikaw, di ka marunong. Pero I'm so blessed that when I hear from others, yung mga stories nila, I got parang sabi ko nga, I got exempted from the normal stories, horror stories ng mga in-laws. So, yung pala, I am already so blessed for trusting in the Lord, yung sa aking decision to choose my husband. My husband is not perfect. It's a journey talaga na yung love ni Christ, siya yung magpupush sa'yo daily how to love a person, how to know what's real love, how to serve, how to die to yourself. So, it's a beautiful journey that I will be forever thankful. Yun. Kaya, sabi ko, when you walk talaga with God, talagang nandun yung mga blessing. Kaya,
yung obedience talaga natin is really, really crucial and so precious sa ating faith, sa ating journey, sa ating Christian walk. So, I want to encourage you, and kung may mga problems kayo, bawa sa marriage, ganun, God always has the solution. So, don't give up, and God cares for you. The journey is not easy, it will look impossible, but our God is the miracle working God. He will do the impossible. So, you will know it's really Him. Kaya yun lang. So, yun na lang muna. At ang haba-haba na ng aking video. I hope na natuwa kayo sa aking story. So, kung hindi ko man ito minsan na ikukwento sa inyo kasi kulang yung time. So, ito na. Nandito na sa video para madali nang i-share. Bye-bye. Thank you for listening. Bye, guys.